Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihiyag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon na ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magpahinga sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, ito ang mahalagang paanyaya sa atin ni Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Nakikita tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon na ang buhay ay puno ng pasanin. Alam niya kung gaano kabigat ang laman ng ating mga puso. At kapag tayo'y lumulubog na sa pagod, ano ang kadalasang ginagawa natin? Tumatanggap na lang ng pagkatalo. Tumatambay sa kadiliman. Minsan ay tumitigil na lang tayo sa pagkilos. Umiiwas sa tao. Umiiwas sa Diyos. Kapag dumarating ang mga pagsubok, kapag madilim ang pinagdaraanan natin sa buhay, nagtatampo tayo sa Diyos at lumalayo tayo sa Kanya. Sinasabi nating, "Bakit mo hinayaan ito, Panginoon?" Mga kapatid, sa gitna ng pagod at hirap, huwag tayong lalayo kay Jesus. Huwag tayong magtampo sa Kanya. Sa halip, siya ang ating takbuhan. Bakit? Dahil siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na pahinga, ng pag-asa at ng lakas upang harapin natin ang mga unos ng buhay. Si Jesus ay naghihintay sa atin, hindi para alisin ang problema natin sa isang iglap, kundi upang palakasin tayo at upang damayan tayo. Hindi inaalis ni Jesus ang ating mga krus. Hindi niya tinatanggal ang mga pagsubok. Bakit? Dahil bahagi ito ng pagiging tao. Bahagi ito ng ating landas patungo sa langit. Ano ang ginagawa niya? Tinutulungan niya tayong buhatin ito. Kargan natin, pero kasama natin siya. Hindi niya tayo iniiwan. Sabi nga ni Papa Francisco, walang krus, malaki man o maliit, na hindi pinapasa ng Panginoon kasama natin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating pag-asa. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Zacarias, "Siyon, maggalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay." Mapagpakumbaba siya. Ano ang pinagdaraanan ng bayan ng Diyos noon? Kaguluhan, digmaan at pagkakabihag. Inalis sa sariling tahanan, ipinatapon sila sa ibang bayan, walang kapayapaan. Kaya pagod na sila. Sa gitna ng pagod, dumarating ang mensahe ng propeta. Darating ang hari, darating ang tagapagligtas. Dahil dito,
bumalik ang kanilang pag-asa. Sa ating mga buhay, may isa pang mas mabigat na pasanin, ang pasanin ng kasalanan. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa tunay nating tahanan sa langit. Sa tuwing tayo'y nagkakasala, tayo mismo ang lumalayo sa Diyos. Tayo ang pumipiling mabuhay sa pagkatapon, malayo sa tahanan, malayo sa liwanag. Kaya sa ikalawang pagbasa, paalala ni San Pablo, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ang magdadala sa atin kay Jesus. Ang Espiritu ang gagabay sa atin pabalik sa ating tahanan. Katulad ni Zacarias at San Pablo, ito rin ang nais naming ipaabot sa inyo ngayon. Pag-asa sa gitna ng lahat ng kapaguran, pagsubok at kadiliman. Pag-asa dahil dumating na si Jesus at nananatiling kasama natin sa lahat ng panahon. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating kalayaan mula sa kasalanan. Ang tanong, bubuksan mo ba ang puso mo sa Kanya? Lalapit ka ba sa Kanya?